Blessed evening mga kapatid. Alam ko po, ito yung inaabangan nyo na video tungkol sa pagsiwalat natin sa mga ginawang patayan sa Lipa, no? In Batangas. Ngayon po mga kapatid, sorry ha kung natagalan ako dahil ako nakatulog. Dahil nag-meditate po tayo, hiningi po natin ang divine wisdom kung ano ang ating babanggitin ngayong gabing to. So medyo emotional lang po tayo kanina dahil ang hirap po nitong dinadala natin. Ilang taon na po mga kapatid na walang hustisya ang mga tao. At hindi alam paano makuha ang hustisya. Dahil sabi nila, very bigatin, very influential daw ang taong to. Untouchables in Lipa City, Batangas. Naawa ako sa tao mga kapatid. Nakakaawa dahil kahit mayaman sila, no? May pera sila, hindi nila makamta ng hustisya kahit ilang abogado ang kinuha, no, na tagapagtanggol, kahit magagaling pa na abogado sa Lipa, sa Pilipinas, ay hindi sila manalo-nalo dahil mas higit daw na influential at mapera ang taong to. Na alam nila dati, owner lang ang sasakyan. At dahil umugat na sa Lipa City for more than 3 decades, nakakuha na madaming pera. Very sad mga kapatid. Ako mismo po ay nalulungkot dahil hindi ko inakala na in Batangas and in most provinces sa Pilipinas, ang pagpasok pala nila sa politics ay business. Akala ko po mga kapatid na ang pagpasok ng tao diyan ay pagmamahal, puso, hindi pala. Kaya pala sila papasok dahil magninegosyo, magkakapera, magkaroon ng madaming networks, connection, para magkaroon ng madaming tie-ups, business partners. Nakakalungkot na yun pala kapatid ang purpose nila at hindi ang serbisyo publiko. Ngayon mga kapatid, kwento ko lang, noong 2020, meron po kasi akong pinakulong. Pinatulog ko siya sa kulungan dahil nagmaoy, nalasing, nag-war freak, may sinira na halaman sa kapitbahay. So tumawag po ako ng pulis, sinabihan ko yung aming kapitbahay na i-follow up nyo ang mga pulis na tumawag na ako at ipakulong nyo ang taong yan para makapagpahinga sa kulungan ng ilang oras at pag nahimasmasan ay ilabas. Ganun lang mga kapatid ang pagdisiplina, no? Para madala ba, matagam ginagmay, no? In Bisaya. Ngayon, habang nakakulong ang taong yon ng ilang oras, nakausap niya to, this is 2020. So 5 years na po ang nakalipas. Nakausap niya sa Lipa City Jail. Yun po, malapit sa cultural. Nakausap niya ang di umano'y nakapatay, mag-ama, nakapatay kay ABC Chairman, the Association of Barangay Captains Chairman, si Tatay Marlon Luansing. So yun po, babanggitin ko ang pangalan niya, si Kuya Benji Cortez. Siya po ay isang Cebuano, Bisaya. Very trending sila sa buong Pilipinas dahil ang sabi mga kapatid ay kasabwat daw siya ng kanyang anak na pumatay doon kay Tatay Marlon. Inosente po siya. Sila po ay de buena familia sa Cebu. Nakatira sila sa southern part ng Cebu. Siya ay isang firing range instructor. Magaling po siyang humawak ng baril at aminado siya na yung mga anak niya, lahat yan trained na magaling. Pati yung tumira dito kay Tatay Marlon Luansing. Napakasakit pong isipin mga kapatid na may mga tao na nagtatrabaho, no? Na kumitil ng buhay na hindi inaalam na yung papatayin nila ay mga inosente pala na madaming natutulungang mga tao. Kaya po ako nakatulog kanina dahil naiyak po ako pag naalala ko po yung naranasan ng mga naiwanan pamilya. So yun po, nakausap po ng aking pinakulong. Sabihin ko na lang po ang aking asawa, no? Nakausap niya etong taong to, si Kuya Benji. So sabi niya, tulungan niyo ako dahil ako'y taga Cebu din, wala akong kamag-anak dito, nadamay lang po ako dahil kapatid, binisaya niya, syempre taga Cebu, confident ka na magsalita at mabilis ka magtiwala dahil kababayan mo, pareho kayong Cebuano, mga Bisaya. Sabi niya sa aking asawa no na nadamay ako kasi yung aking anak ang pumatay kay Luansing. Parinig niyo ba yon? That time, hindi pa po namin sila kilala, etong mga Luansing. Hindi po talaga namin alam na parinig namin na may pinatay na kapitan pero hindi namin kilala ang mga taong to na mabubuti pala sila. Ngayon mga kapatid, constant yung aming communication itong si Kuya Benji hanggang sa nailipat siya sa bagong pwesto. Nilipat po ang Lipa City Jail sa Ludlod. I don't know kung Purok 5, nakalimutan ko basta malapit siya sa semeteryo. Lagi siyang natawag sa akin. Sabi niya, Day, kada Biyernes ang dalaw ko. Tapos
Kasi mayaman kasi sila, Kuya Benji, sa Cebu. So bilang meron kang kaya, nahihirapan ka sa pagkain sa kulungan. Tama po ba? Mahirap mag-adjust. Kaya sabi niya sa akin, pagdalaw mo, pwede mo akong dalhan ng prutas, saging, Hindi siya demanding, nag-request na siya ng saging, tsaka isda. Kasi di ba po sa kulungan, isang tuyo, tapos kanang konti lang na ulam gulay lagi. Tapos ang kanin nila, ang quality is critical. Kaya po, sa mga nagtatanong kung bakit po ako lagi sa Lipa City Jail, sa BJMP tuwing Biyernes, ay dahil may dinadalo po ako ng mga preso, hindi lang po si Kuya Benji. Yung mga dala po nating pagkain ay sobra-sobra po para sa isang selda. Dahil yun ang gusto din ni Kuya Benji, na makatikim yung ibang walang dalaw. Yung mga taga Mindanao, taga Bicol, taga Ilocos na nakulong sa Lipa. Na ang iba hindi alam ng pamilya na nakakulong sila. At ang iba alam pero hindi kayang dalawin dahil sobrang layo. So ngayon mga kapatid, alam nyo na ang rason kung bakit nandoon ako sa Lipa City Jail. Nag-aadvokasya po tayo doon sa mga preso na walang dalaw, na binabahagi din nila ang kwento kung bakit sila nakakulong. At masakit pong isipin na ang dami pong nakulong na walang kasalanan, inosente. Hindi nila kayang ipagtanggol ang sarili nila kasi ang ating sistemang mga kapatid ay sadyang mapang-api. At ang hustisya ay para lang sa mayaman. Dahil kung mahirap ka at wala kang kakayanan o kakayahang magbayad ng civil lawyers, bibigyan ka ng PAO, napipilitin kang mag-plead ng guilty, na aminin mo na lang kahit wala kang kasalanan dahil sila ay mga pangkal, mga tamad. Kaya walang hustisya. Alam niyo po, habang nagsasalita ako ngayon, feeling ko ang daming bumabaril sa utak ko. Alam niyo yun? Pero ito ay eskwelahan, tahimik dito. Feeling ko parang ang dami nakatutok na baril sa ulo ko ngayon. Let's not be distracted sa mga negative entities. Tinatawagan ko po lahat ng mga shaman na sabayan niyo po ako ngayong gabing to. We are divine, we are sacred, and we believe in divine justice. Ngayon mga kapatid, so sa ilang taon ko po na dinadalaw ang mga preso doon, ang dami kong natutunan. Ang dami kong nalaman, ang dami kong nakuhang impormasyon. At tinatawagan ko po yung mga abogado nila na bilisan niyo po ang kaso ng mga taong to dahil nakakaawa po. Yung mga pamilya po nila, pag napunta, dinadalaw sila doon po sa bahay namin. Diyan po sa Lipa ko pinapatuloy. Hindi ko po yan kilala ang mga iyan. Basta sabi lang ng preso na, ate, dadalaw yung anak ko, dadalaw yung asawa ng anak ko, dadalaw yung asawa ko, dadalaw yung lola ko, yung patuloyin mo muna sa bahay niyo. Pinapatuloy po namin mga kapatid. Dahil tao po sila at yung mga mahal nila sa buhay ay nasa kulungan. So yun po si Kuya Benji ay ilang taong nakakulong. Sinabi niya sa amin lahat. Binigay niya lahat ng papeles, lahat ng dokumento. Kaya ako po sinabi na kahit isang palasyo pa na dokumento, na ebidensya, ang ibigay mo sa korte. Dahil silang lahat ay mga law benders. Nasusubuan ng pera. Kaya kahit isang malaking bahay pa yan, ang ibigay mo na papeles, walang hustisya. Dahil bubusalan mo lang ng pera, mga kapatid. Tahimik na. Nakuha niyo po. Kaya napakasakit isipin na hanggang ngayon sa ilang taon ay walang nakuhang hustisya ang pamilya ng mga luwansing. Alam niyo ang masakit nito? Ang anak ni Tatay Benji, sa Ben Rose, yung pumatay kay Luwansing, ay umiiyak siya sa akin dati. No? Ate, dahil yung kanyang asawa, si Diana, tumira po yun sa bahay namin. Tapos, sabi ni Ben Rose, ate, kausapin niyo si Diana na hindi makahanap ng iba dahil habang buhay po itong sentensya ko, ate. Alam niyo ang hirap, no? Hindi pa siya nabayaran. Pero pinagdusahan niya ang kanyang kasalanan dahil nakapatay siya no? Ng tao. Ang sinabi niya mga kapatid na 7 barangay captain, actually sabi niya 9, siyam ka barangay captain. 7 lang ang naalala nila na nag-utos na ka-meeting nila lagi. No? Diyan lang sa Lipa. At ang sabi niya, ang pinaka-head, ang pinaka-nag-utos daw ng mga kapitan na yun na patahimikin si Tatay Luwansing ay si Ralph Recto. Kaya wag mong sasabihin sa akin, Vilma Santos Recto, dahil napakalinis mong tingnan, lagi kang nakaputi, nakahawak ng puting panyo. Diba? It symbolizes purity of the heart, of the mind, and of the spirit. But, yun ba talaga kayo? Ralph Recto and Vilma Santos? Ang dami nyong mga bashers, no? Na mga kasabwat ninyo, mga I don't know kung bayaran ba yan, na umaatake sa mga freedom fighters, sa mga human rights advocates na kagaya ko, na sinasabihan nyo kami ang bayad. Kahit piso po, kahit 1 sentimo ay wala kaming kita dito. At kahit maubos ang aking luha, pawis at dugo, ay ipaglalaban ko ang aking mga kapatid
Nakuha nyo? At kahit ako na lang mag-isa natatayo sa Lipa City, Batangas, ay gagawin ko. Dahil hindi ako natatakot sa mga tao na sinasabi nila na most influential, the most powerful people in Lipa City, the rectos. I am not afraid of you kasi tao din kayo at mamamatay din kayo at mamamatay din ako at mamamatay lahat ng tao. Paunahan lang yan mga kapatid. Ang importante, nalaman ng mga tao ang inyong kademonyuhan.